worship you in spirit and in truth. Muli po, Panginoon, sa hapon na ito, we pray that ang Holy Spirit po sana muli makipag-usap sa amin, sa magitan po ng iyong salita. Nang sa ganun po ay matuto muli kami. I pray, Lord, that ikaw po sana ang mabigyan ng kalwalhatian sa lahat ng aming gagawin. I pray that you be the one to set our hearts and minds in focusing in learning only from your word this afternoon. I pray, Lord, na bawat sa po sa amin ay patuloy po kaming lumago bilang mananampalataya, lalong-lalo na po sa pagtatapos po ng aming lesson sa 2 Peter. Lord, once again, we thank you so much for the opportunity, sa kalayaan po na pwede kaming mag-aral ng iyong salita sa aming bansa, and also pray in Jesus' name, Amen. Alright, remain standing please, Brother JF. Magandang hapon po mga kapatid. Let us open our songbooks po on page 138, page 138, The Haven of Rest. On the first stanza already sing. My soul is sad in someone's out of my sea, so burdened with sin and distress. Sweet voice, sing, make me your choice.
409 po. 409 the final song. The first stanza already sing. The final song, the trumpet sound is ringing out, the cry to arms is heard afar and near. The Lord of hosts is marching on to victory. The triumph of the Christ will soon appear. The fight is all of Christian soldiers with face-to-face insert array. With armors gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is all but be not weary, be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the winter song at last. The fight is on, our rusty soldiers brave and true. Jehovah leads, and victory will assure. Go back alone, the armor God has given you is weak, His strength forever will endure. The fight is on, a Christian soldier, and face to face in stern array. With armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary, be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the winter song at last. Heart is waiting unto certain victory, the power of promise past the distant side. His glorious name in every land shall honored be. The Lord will bring the dawn of peace this night. The fight is on, O Christian soldier, face to face in stern array. With armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary, in His might hold fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the winter song at last. Napay ba, Mesa? Pinahirapan yung si John Mark. Ayos. Okay, let's open our Bibles please sa 2 Peter chapter 3. Ito na po yung last na lesson natin sa 2 Peter. So tapos na tayong 1 Peter tsaka 2 Peter. At I think pupunta ulit tayo ng Old Testament. Doon naman tayo sa Daniel. Siguro next. Probably, hindi ko alam. But yun po, ang goal natin ako mismo sa ministry, sana mai-preach ko sa inyo ang buong salita ng Diyos, chapter by chapter. So, I think nakarami na rin tayo. John, Acts, ano pa? Hebrews, Kings, Proverbs. Marami na rin mga kapatid. Kaya hanggang pagtanda ito. Diba? Alright, so doon tayo sa 2 Peter chapter 3. Basahin ko po yung verse 1 hanggang verse 18. Nasabi ng Bible, "This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandments of us, the apostles of the Lord and Savior. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, Where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. For this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old,
and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that then was, being overflowed with the water, perished. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is longsuffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we according to his promise look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, hath written unto you. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things, beware lest ye also, being led away with error of the wicked, fall from your own steadfastness. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. So, ang title po ng ating mensahe ngayong hapon, mga kapatid, is Christian Growth is a Choice, Not Chance. Okay? Christian growth is a choice, not chance. Pag makikita po tayo, mga kapatid, ng mga Kristiyanong lumalago sa pananampalataya or malago sa kanilang pananampalataya, hindi po yan basta-basta. Nagumising lang sila biglang malago na sa pananampalataya. Hindi po, mga kapatid, may process po na nangyari dyan. Okay, meron pong choice na ginawa. Parang kumbaga yung sa mga may kita natin mga garden, for example, or doon sa mga nagtatanim ng mga halaman, hindi po basta-basta na gumising sila ng isang araw and then bigla na lang silang may garden or bigla na lang silang may mga halaman na malago. Hindi po, mga kapatid. They had to do something in order na maging malago yung kanilang garden or yung kanilang halaman or yung kanilang orchid or air plant. Ewan ko. Hindi na yata uso ngayon yung orchid, di ba? But anyway, ganyan po, mga kapatid, ang example ng Christianity. Na tayo bilang mga Kristiyano, God wants us to grow. God wants us na maging malago tayo bilang mga mananampalataya. But also, ang ginawa ng Panginoon, since binigyan niya tayo ng kanyang salita para tayo ay lumago, binigay niya sa atin yung church para tulungan tayo na maging malago, binigyan tayo ng preacher para ipakita sa atin yung tamang turo ng Panginoon. Binigyan niya tayo, mga kapatid, ng mga kasama sa pananampalataya who provokes us unto good works, sabi ng Bible in Hebrews chapter 10. And also, God gave us the Holy Spirit. Nang sa ganun po ay maintindihan natin yung kanyang salita. Because remember this, kung tayo po ay, nung hindi pa tayo ligtas, ay hindi po natin naiintindihan yung salita ng Diyos. Diba? Pero dahil nandyan na yung Holy Spirit, kaya na nating intindihin because you can only discern spiritual things by the spiritual. But also at the same time, provide na lahat ng yan ng Panginoon sa atin. Kumbaga, lahat na is 90%. Or sabihin, 95%. 98%. Provide na ng Panginoon. Yung 2% na lang ang kailangan natin. And ano yan? It's your choice to grow. Okay? Provide na lahat ng Panginoon So, ibig sabihin, wala ka na dapat rason na hindi lumago sa pananampalataya. Kaya kung hindi ka lumago sa pananampalataya, mga kapatid, hindi na yan kasalanan ng Panginoon. Binigay na nga yan ng Panginoon sa atin lahat Di ba?
Kaya dito pa makikita natin mga kapatid, doon sa mga huling talata na, na binanggit ni Apostle Peter, ye therefore, verse 17, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, notice this, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. And then sabi niya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And two things na gusto kong makita nyo dito, dun sa verse 17, makita nyo yung salitang beware. Okay? So pag sinabi nating beware, parang, kumbaga parang dalawang word yan na pinag-isa, parang be aware. Dapat alam nyo yung nangyayari, dapat, you should be aware of what's happening. And also at the same time, sabi niya dun sa verse 18, grow. Okay? So dalawa yan, you should beware, and then you should grow. So, binanggit yan ni Apostle Peter. Kasi kung hindi tayo mag-grow sa ating pananampalataya, we will not be aware of what's happening. Okay? Hindi tayo magiging aware doon sa mga false doctrine na kumakalat sa internet. Mga false doctrine na pumapasok sa mga church. Diba? Doon sa mga nangyayari sa paligid natin. Diba? Hindi tayo magiging aware dyan because hindi tayo nag-grow. Kaya minsan tayo, mga Kristiyano, pinamamahayan ng takot. Nandyan na. May giyera. May ganyan. May mga bagay na ito. Kumbaga mga kapatid, kaya nga ang sabi sa atin ng Panginoon, God has not given us the spirit of fear. I mean, kung alam talaga natin yung salita ng Diyos, hindi tayo matatakot sa mga bagay na ito. Bakit? Kasi alam natin that God is in control of everything. Okay? So, nandyan yung salitang beware and grow. Okay? So, very important yan na makita natin in verse 17 and verse 18. Now, let's take a look at first of all, tignan natin bakit kaya isinulat ni Apostle Peter yung topic ng growth in this last chapter. Kaya tignan natin, let's understand first of all the context. Okay? So, hindi po yan random na dinagdag ni Apostle Peter. Naniniwala po tayo mga kapatid that all scripture is given by inspiration of God. Amen? Kaya lahat ng nakasulat sa salita ng Diyos may purpose. Now, dun sa verse 1 and in verse 2, makikita po natin dito yung konteksto. Bakit sinasabi ni Apostle Peter that you should beware and you should be growing in the faith. Sabi niya ganyan sa verse 1, this second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir your pure minds by way of remembrance. Diba? May gusto akong ipaalala sa inyo, ha? May gusto akong ipaalala sa inyo. You have to remember something. Ibig sabihin, mga kapatid, naturuan na itong mga tao na ito. Okay? Pero probably, dumating yung time na dahil sila ay naging relax, okay? Or sila siguro, mga kapatid, ay naging, ang bango naman na. Ang tawag dyan? White flower? No. Parang nagising ako. Parang nag-anon ako eh. Diba? So siguro ito yung mga Kristiyano minsan, mga kapatid, na siguro sila ay na-distract doon sa kanilang pananampalataya. Diba? Kasi kung titingnan natin, mga kapatid, hindi naman palagi tayong malakas sa pananampalataya. Meron yung time na pinanghihinaan din tayo. Meron yung time na nadidistract tayo. Meron yung time na nawawala tayo sa focus. Kaya kailangan natin ng preacher, mga kapatid, na magsabi sa atin, oy, gusto kong ipaalala sa inyo, ha? Diba? Alam nyo na ito. Gusto ko lang banggitin ulit. And so sabi niya ganyan, I stir your pure minds by way of remembrance, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets. Bakit meron silang mga kaalaman? Because of the words of the holy prophets. Anong ibig sabihin yun? Those are the Old Testament scriptures. So alam nila yung salita ng Diyos. And of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Ano yan, mga kapatid? Yung New Testament. So ibig sabihin, mga kapatid, alam nila yung Old Testament and New Testament. Okay? Kaya later on, sabihin natin, wala nang spoiler. When it comes to growth, mga kapatid, it cannot be separated from the Word of God. Alright? Kaya yun yung sinasabi ni Apostle Peter. I want to stir you up. I want you to remember something. Because probably, nakikita nyo ang nangyayari sa panahon natin, sinasabi ni Peter,
Alright, maraming Kristiyano ang napo-persecute, maraming Kristiyano mga kapatid ang napapahirapan, but you have to remember one thing. Notice verse 3 and 4. Sabi ng Bible, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. You see, here's the thing mga kapatid. There will be scoffers. Pag sinabi nating scoffers, yung, alam mo yung parang nangangantsaw. Okay? Parang pagtatawanan ka. Alright? Pagtatawanan ka. And ano itong mga ginagawa ng mga scoffers na ito? Walking after their own lusts. At anong sabi nilang ganyan? Dun sa verse 4. And saying, where is the promise of it? Oh, nasaan yung Diyos nyo? Okay, nasaan yung pagbabalik na? Kasi nga, mula naman nung creation, ganito na yung nangyari. You see mga kapatid, we should be growing because there are scoffers, there are people, mga kapatid, who are going against Christianity. And ang ginagawa minsan ng mga churches, ang ginagawa minsan ng mga Kristiyano, is that ang mga churches nakikiayon sa mundo. Mali po mga kapatid. Ang mundo, mga kapatid, it is always against the church of the Lord Jesus Christ. Okay? As long as, kaya nga sabi dyan mga kapatid sa verse 3, walking after their own lusts. Sige, makikisama kami sa inyo ha, kayong mga church ha, makikisama kami sa inyo, sabi ng mundo. Basta wag yung sasagasaan yung kasalanan namin. Di ba? Kaya mga kapatid, meron yung mga LGBT. Di ba? LGBT na gustong pasukin yung church. Ngayon, mga Presbyterian, meron na silang mga preacher na mga LGBT. Anglican, meron mga preacher na ng mga LGBT. Sana naman mga kapatid, sa Baptist, walang preacher na LGBT. Di ba? Ewan ko ang pangalan niya, LGBT. Abbreviation ng pangalan niya. Pero wag naman sana na tayo parang nakikiayon sa mundo. Mga kapatid, itong mga tao na ito, they are against the Word of God. Okay? They are against the Word of God. And they are scoffers. Anong sasabihin nila? Oh, there's only two genders. There are many genders. Anong sinasabi nila? Oh, there are only two genders. Yun tinuturo natin. Pero pag binanggit mo yun, mga kapatid, galit sila sa iyo. Because these are scoffers. Hindi sila nakikiayon sa salita ng Diyos. And then, sabi pa nilang ganyan sa verse 5, for this, they, itong mga scoffers na ito, willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water, and in the water, whereby the world that then was being overflowed with water perished. Ano yan mga kapatid? Pinapaalala ni Peter yung flood. Itong mga scoffers na ito, they mock the Bible. They mock the Lord Jesus Christ. Di ba? They mock Christianity. Pag ikaw tumayo para sa salita ng Diyos, kakantsawan ka nila. Di ba? Pagkakaisahan ka nila. Pag kinontra mo yung mga batas na gustong, i-forward na mga babatas na against sa salita ng Diyos, aawayin ka nila. Ito yung mga church nyo, puro na lang kayong mga hate. Yun yung sasabihin nila, they will call you haters. Alright? Pero here's the thing mga kapatid. Itong mga tao na ito, they have forgotten the judgment of God. You know why mga kapatid, kinokontra natin, kaya nga 'di ba lately yung gusto daw, ipasa ni Edison Bilog, 'di ba, na yung mga churches, mga schools daw dito sa Baguio City, meron ng uniform para sa mga LGBT. Anong klaseng uniform 'yun? 'Di ba? Lumalaki kami nung LGBT, nung high school. Di ba, nung high school, dalawa lang, pang male and female. And magdadagdag ka ng, uniform para sa LGBT. Mga kapatid, that goes against their subject biology. Yeah. Di ba? It creates confusion sa mga bata. Ba't mo gagawin yun? Yan tinuturo ng science, male, XX chromosome and XY chromosome.
Yun lang naman Wala namang LGBT na chromosome. XXXY. You're either male or female. Tapos magsasabi ka na, meron pang neutral gender. There's only two genders. Male and female. Diba? Huwag niyo iboboto yun. Please lang pag tumakbo diba? Dapat non-partisan kayo. Sa akin lang naman yan. Hindi ko iboboto. Alright? It creates confusion, mga kapatid. It creates confusion sa mga bata. Diba? Tapos ngayon, may mga LGBT na, ang hahaba ng buhok nila. Kami nun, lumampas lang ng konti. Kukultapan agad ng teacher. Sila yung long hair na, hindi nyo pwedeng gupitin yan kasi mga LGBT yung mga yan. Ay, nako. Dapat equal rights, equality. Yun na naman yung sinisigaw natin. Di ba? Kung paano kami pinalaki, dapat ganun din. Joke lang. So, that's the thing, mga kapatid. These people, they mock God. Parang pinagtatawanan nila ang Diyos. Ang sasabihin nila, when they hear this kind of preaching, old-fashioned na yung Bible. Pero hindi nila naaalala yung ginawa ng Panginoon when Noah was preaching and people was laughing at him. Anong ginawa ng Diyos? God flooded the earth. Di ba? God flooded the earth. That is the wrath of God. And then, nagpakita ng Panginoon ng rainbow. And then, anong ginawa ng LGBT? Kinuha nila yung rainbow. Promise daw yun. Yes, it's a promise, mga kapatid, that God will no longer flood the earth. Yes. It's a promise. God will no longer flood the earth. But you know what, mga kapatid, dun sa verse 8, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is of the Lord. Okay. But notice this, verse 7, but the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store. Diba? Reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Oh yes, hindi na babahain ng Panginoon. There's no more worldwide flood. But you know what, mga kapatid? God is going to burn this world. And all the wicked and ungodly man who scoff and mock at the word of God. And so we have to understand this, mga kapatid. Ito yung sinasabi ni Peter, alam nyo na ito. Okay, binanggit ko na sa iyo mga bagay na ito. Alright? And then in verse 5, the Bible reads, they are willingly ignorant. Okay? Willingly ignorant. Alam nila yung katotohanan, pero pilit nilang ayaw pakinggan. Alright? And so, bakit yan yung binanggit ni Apostle Paul? Because that's the context. Okay? That's the context. Kaya dapat tayo, alam din natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Alright? Kasi itong mga tao na ito, akala nila matatalino sila. Akala nila alam nila yung pinagsasabi nila. That's why when they speak against the Lord, we need to know how to defend our Lord. Alright? Hindi yung, wag na tayong minsan kasi yung Kristiyano, hindi na nagsasalita. You know why? Kasi hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Diba? But we have to defend yung salita ng Diyos. We have to defend our faith. And so, we have to understand, number 2, that growth is a choice. Okay? And that choice, mga kapatid, we have to do it every day. Notice verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay? Kaya makikita po natin that growth is a choice because God commands it. Now, here's the thing, mga kapatid. Kung makikita niyo po sa Bible, lahat ng kinumand ng Panginoon, posibleng gawin. Kaya hindi po yan excuse. Hindi ko kasi kaya. Mga kapatid, hindi po natin kayang maging katulad ni Apostle Paul. Hindi po natin kayang maging katulad ni Apostle Peter. Hindi natin kayang maging katulad ni preacher ganito, or ni brother ganito, or ni ano. Kasi meron tayong mga tinitingala, mga kapatid, na mga, sabihin na nating heroes of the faith, sabihin na lang natin. Diba? Mga Bible characters na tinitingala natin. Meron din tayong mga kakilalang Kristiyano na tinitingala natin, mga kapatid. You know what? Probably you cannot be that person. Pero hindi sinabi ng Panginoon na maging katulad ka ni Pablo, o maging katulad ka ni Peter, maging katulad ka ni Santiago, o maging katulad ka nung preacher na ito. Hindi, ang sabi niya, mga kapatid, grow.
Basta magprogreso ka lang. Basta lumago ka lang. Okay? Hindi mo kailangang ikumpara yung sarili mo sa iba. Just compare yourself with the Word of God. Okay? So, it is possible and it is expected. Let's go to Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5. And the Bible reads, verse 12, "For when for the time ye ought to be teachers," okay? By the way mga kapatid, bakit po tayo kailangan lumago? Bakit tayo tinuturuan ng salita ng Diyos? Nandiyan po mga kapatid sa verse 12. "For when the time ye ought to be teachers." Kaya ka tinuturuan ng salita ng Diyos para ikaw din ay magturo ng iba. Para magturo ka rin sa iba. Di ba? Hindi ako marunong magturo. O pwede mong turuan yung anak mo. Hindi ako pwedeng hindi ko kayang magturo sa congregation. Pwede kang magturo ng isang tao. 'Di ba? O hindi ako ganyan kagaling, o pwede kang magturo ng bagong Kristiyano. Lahat po tayo mga kapatid, tinuturuan ng salita ng Diyos para tayo ay magturo din sa iba. Kaya sabi nung writer ng Hebrews, "For when the time ye ought to be teachers," dapat nga nagtuturo na kayo, sabi niya, "ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God." Bakit dapat nagtuturo na kayo kailangan, hindi ba tapos nyo na ito? Bakit uulitin ko na naman sa inyo? Di ba? Dapat tinuturuan nyo na yung iba. Bakit balik na naman tayo sa basic? "And are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised, discern both good and evil." Kaya kung titignan po natin dito mga kapatid, pag titignan po natin yung buhay natin bilang mga mananampalataya, okay? Bilang Kristiyano. For example, dun sa mga kasama natin nagsimula dito sa church 8 years ago. Diba? At least makikita mo, uy, ganun ako nung 8 years ago, oh. At least makikita mo na meron kang growth. Diba? Na meron kang, levels of Christian life na narating. Hindi yung, babalikan mo yung 8 years ago, ala, ba't naging mas malala ako? Diba? Ako'y kaslakim maro akmatin. Diba? Imbis nga makatulong, imbis nga kaswiter, diba? So, yan po mga kapatid. We have to grow because it's a command that God has given us. But also, going back to 2 Peter chapter 3 verse 17, growth is a choice. You know why? Because the alternative is drifting away. Kaya dyan sa verse 17, mga kapatid, "Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked." Okay? Kaya beware, sabi niya ganyan. Kaya kung hindi natin alam yung salita ng Diyos, at hindi tayo lumago sa pananampalataya, anong mangyayari mga kapatid? Madali tayong mawala sa pananampalataya. Alright? Let's go back to Hebrews chapter 2 verse 1. Hebrews chapter 2 verse 1, ang sabi ng Bible, "Therefore we ought to give the more earnest heed." Pag sinabi natin more earnest, mas pagtuunan natin ng pansin. Yung sabi ng Bible. "To the things which we have heard." Doon sa mga bagay na alam na natin. Yung basics. Di ba? "Lest at any time we should let them slip." Alright? Now, hindi yan katulad ng Hebrews chapter 5 na sinabi ko na kinailangan nilang balikan. Kasi, nakalimutan kasi namin. Hindi mga kapatid. Ito is, alam na yung pasikot-sikot ng doctrine na ito. When it comes to salvation, hindi mo na pwedeng baliktarin. Because alam na niya yung pasikot-sikot ng doctrine na yun. Di ba? And so, yan po yung makikita natin dito. So, it's a choice that we have to make because kung hindi natin gagawin yan mga kapatid, madali po tayong mawala sa pananampalataya. Pag hindi tayo nag-grow, madali kang mawawala
sa pananampalataya. Okay? Katulad yan, for example, itong mga bata na ito, yan, sila Sophie, yan, sila Zion, di ba? Yan. Kailangan sila Floydy, kailangan pang pagsabihan yung mga yan. Di ba? Pag may nagbigay sa'yo ng candy, huwag mong basta-bastang kinukuha, ha? Huwag basta-basta sumasama. Kasi mga bata yung mga yan. Di ba? Pero kung nag-grow na, yung adult na, RJ, ha, pag may nagbigay sa'yo ng candy, basta-basta, huwag kang basta-basta sumasama, ha? Minsan, pag nasa bus ka mag-isa, ha? Huwag kang ano, ha? Kasi alam mo, lalagyan niyo pa yung face towel dito sa likod. Hindi ka nga dito, RJ. Hindi mo na ginagawa yun. You know why? Alam na niya, adult na siya, he can take care of himself. Di ba? Pero kung ganyan pa si RJ, tapos sasabihin mo, RJ, halika nga dito, punasan ko yung sa bibig mo. Hindi na pwedeng ganun, mga kapatid. Bakit? He can take care of himself. Alright? Sa mga bata, ginagawa natin yan dahil, of course, hindi pa nila kaya. Alright? Rini-remind natin, pinagsasabihan. But kung nag-grow na, alam niya na. Nakaka-discern na. Yan ang problema, mga kapatid. Maraming Kristiyano ay, tulad ng sabi ko nga dati, di ba? Matagal sa church, pero hindi lumago sa church. Number 3, mga kapatid. We have to understand that spiritual growth can never be separated from the Word of God. Okay? Kaya wag po tayo magsasawa sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Pwede ba pag sa church naman, wag tayong mag-preach ng Bible? Huwag naman puro Bible naman. Pwede bang mag-preach naman tayo about sa, ano kaya preach natin? Mag-preach tayo about sa Florante at Laura. Yung Noli Me Tangere. Alam na yun, ipipreach natin, mga kapatid. Kung gusto mo ng ganun, pumunta ka sa library. Di ba? Pero lahat ng pupunta sa church, ang hinahanap natin dito is yung salita ng Diyos. Okay? And it will never come to a point, mga kapatid, na alam na natin yung lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi. Habang tumatagal, mas marami pa tayong nalalaman sa salita ng Diyos. Okay? Let's go back to 2 Peter chapter 3 verse 2. Okay, ito yung binanggit ko, mga kapatid, kanina. That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets. Okay, yung Old Testament. And of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Alright, so nandyan na yung epistles. Nandyan na yung mga sulat nila Pablo. Okay, ganun na rin si Peter. Alright, so Old Testament and New Testament. 1 Peter chapter 2 verse 2, basahin ko lang. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Kaya, ang instrumento po talaga, mga kapatid, ng Panginoon para tayo ay mag-grow sa pananampalataya is yung salita ng Diyos. Okay? Yan po yung instrumento ng Panginoon. You cannot separate growth from the Word of God. Alright? Kaya po, mga kapatid, minsan, di ba, pag minsan, for example, hindi tayo naka-attend ng church kasi may emergency, for example, or meron tayong, sabihin na natin na nagkasakit at hindi tayo nakapunta ng church, or meron tayong, schedule na talagang, hanga napakadaan, kat masapol nga dadjay ka. And so, hindi ka nakapunta ng church, mga kapatid. Alright? Kahit na sabihin na natin na valid yung reason, pero deep inside, sasabi mo, sayang. Di ba? Sayang. Dapat nandun pa rin ako sa church. You know why, mga kapatid? Kasi yun na po yung nakasanayan natin. At alam na natin yung effect sa atin. Alright? Let's go to Psalm chapter 1, verse 2 and 3. Para practical po na makita natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos para sa atin. Psalm chapter 1, verse 2 and 3. Of course, verse 1, ang sabi niya, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, diba? Nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Ang sabi ng verse 1. And ang sabi niya, but his delight is in the law of the Lord. Okay? Kaya anong klaseng mananampalataya yung blessed?
Hindi po blessed, mga kapatid, yung maraming alam sa kamunduhan. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Lahat ng mga yan, mga kapatid, worldly stuff. Okay? At anong sabi nung psalmist? Anong klaseng tao yung blessed? He is not the person who walks on these, sabihin na nating mga philosophies ng mundo. The blessed man, yung blessed na tao, sabi niyang ganyan, his delight is in the law of the Lord. Now, nababasa natin palagi yan, pero gusto kong makita niyo yung salitang delight. Okay? Pag sinabi nating delight, ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, is kasiyahan. Di ba? Ang kanyang kasiyahan, jiragsak na, kung nato yung Ilocano, kat adadjay sa unia po Diyos. Numakangkangag ti sa unia po Diyos. Kasi minsan, mga kapatid, may mga Kristyano, okay, word of God na naman. Alam mo yung parang sila pa yung naproblemahan. Preaching na naman. Diba? Parang sila pa yung naproblemahan na may preaching. Ba't ka pa pumunta ng church kung ayaw mo ng preaching? Diba? So, ang taong blessed, mga kapatid, hindi lang siya yung nakakapakinig ng salita ng Diyos. Pero sabi niya, his delight is in the law of the Lord. Ano makikita natin dyan, mga kapatid? The attitude towards the Word of God. Amen. So, dapat ang attitude natin, di pa nagkita tayo dyan sa unia po Diyos, ngay kat blessing. Haan nga dadagsan. Haan nga birth, haan nga umatidog lang oras no daday ta. Umatidog lang oras no dati preaching. Diba? Kaya minsan na-appreciate pa rin natin, mga kapatid, kahit may birthday, may magpipreach ng may magpipreach, may tatawagin ng minsan may magtatawag sa akin ng birthday and magpipreach ako. Diba? Birthday yun. Birthday ng bata. Pero magpipreach ka, makasalanan ka. Diba? Kasi yun nga yung number one need ng tao, gospel. Alright? Pero hindi po yan parang, sagabal sa schedule. You see, kung gusto talaga nating ma-bless, our delight will be in the law of the Lord. Bakit? Kasi kung natutuwa ka sa salita ng Diyos, I believe, susundin mo rin yung salita ng Diyos. Okay? And so, anong sabi dyan sa verse 2? His delight is in the law of the Lord. And sabi niya, and in His law, that He meditate day and night. I mean, kung tayo, mahal natin yung salita ng Diyos, natutuwa tayo sa salita ng Diyos, makikita mo yan, it reflects in their action. They will read the Bible. They will meditate on the Bible. Ibig sabihin, ang tao na masaya sa salita ng Diyos, natutuwa sa salita ng Diyos, magbabasa ng salita ng Diyos. Ang question, mga kapatid, kailan po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Sunday? Kaya nga po, mga kapatid, growing is a choice. Alright? Kasi kung mahal natin yung salita ng Diyos, hindi lang po Sunday natin babasahin yung salita ng Diyos. Kahit pag nasa bahay tayo, babasahin natin yung salita ng Diyos. Monday to Saturday, babasahin natin yung salita ng Diyos. Alright? Ano mangyayari sa kanya? And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Alam niyo, mga kapatid, yung mga pinakamatibay na Kristiyano, yung mga may alam sa salita ng Diyos. That bringeth forth fruit in his season. Mga pinaka-fruitful na Kristiyano, yung mga nagmamahal sa salita ng Diyos. His leaf shall not wither. Yung mga mahirap mamatay na Kristiyano, hindi, joke lang. Yung mga baby face na mga Kristiyano, his leaf also shall not wither. Di ba? Ibig sabihin yan, mga kapatid, kahit na anong dumating na problema sa buhay, andun pa rin. Alright? And whatsoever he doeth shall prosper. Gusto mong ma-bless? It cannot be separated from the Word of God. Okay? So yan po yung makikita natin, mga kapatid. You have to grow up as a Christian. Now, let's go to the last point. Okay? So, konti na lang, mga kapatid. Malapit na tayo. Dun sa last point natin is practical steps para tayo ay mag-grow. Because remember this, mga kapatid.
Ako po bilang preacher, it is my responsibility na aralin yung salita ng Diyos. It is my responsibility na as much as possible, kahit yung mga mahihirap na mga verses sa Bible, magawa kong easier to understand para sa inyo. Because here's the thing mga kapatid, meron kayong Holy Spirit, amen? Pero even si Apostle Peter, inamin niya na merong parts ng Bible na mahirap maintindihan. Kaya sabi niya ganyan dun sa verse 15, "An account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him hath written unto you." Si Apostle Paul nagsulat ng Romans, for example. Alright? Corinthians. Ang dami niyang sinulat. Pero anong sabi niya sa verse 16? "As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood." So kahit si Pedro, mga kapatid, na matagal na sa pananampalataya, nakasama niya mismo si Jesus Christ sa ministry, sinabi niya, kahit nga itong si Apostle Paul, minsan pag nagsulat, minsan mahirap maintindihan. Okay? So yun yung sinabi ni Apostle Peter. Kaya sabi niya, "Which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction." Kaya po pag meron kayong hindi maintindihan sa salita ng Diyos, huwag po kayong pumunta sa kulto at magtanong, anong ibig sabihin nito? Kulto yan. Kung meron kayong hindi naiintindihan sa salita ng Diyos, pumunta kayo sa preacher. Preacher, anong ibig sabihin nito? Bakit? Because as a preacher, it is my job na aralin yung salita ng Diyos, ipangaral yung salita ng Diyos, at bigyan ng responsibility ang bawat isa na mangalap ng kaluluwa nang sa ganun tayo ay mag-grow. Okay? Yan po yung responsibility ko dito sa church. Pero mga kapatid, pagdating sa bahay, it is your responsibility to grow. Okay? Ang pwede ko lang gawin mga kapatid ay ituro. Bakit? Because growth is personal. Okay, hindi ako pwede pumunta sa bahay niyo na, okay, Sister JC, dito ako para basahin yung salita ng Diyos, para hopefully ikaw ay mag-grow. Magbabasa ako ng Proverbs. Hindi mga kapatid, ako mag-grow pag ako nagbabasa. Dapat siyang magbasa. Dapat siyang mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Dapat tayo mga kapatid ang magmahal sa salita ng Diyos. Alright? Nang sa ganun tayo ay mag-grow. So, again, very, very, very basic truths or steps nang sa ganun tayo ay mag-grow. And remember, these things you already know. Alright? Pinapaalala ko lang sa inyo. Of course, nandyan po mga kapatid, read the Word of God every day. Alright? Read the Word of God every day. Yun yung sabi ni Joshua chapter 1, verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein." Diba? So hindi lang basahin, but also to observe all the Word of God. Ibig sabihin, sundin yung salita ng Diyos. Also, mga kapatid, memorize scriptures. Huwag naman na hanggang ngayon, 8 years ka na dito sa church na simula nung nagsimula tayo hanggang ngayon, John 11:35 pa rin. Madimot din ha. Di ba? Dapat mas marami na tayong na-memorize. Okay? Mas marami na tayong verse na alam. Alright? Ewan ko sa inyo mga kapatid, sino pa ba sa atin ng... Kasi that's why it's very important that we continue to memorize yung salita ng Diyos. Because ito napansin ko talaga, habang tayo tumatanda, marami tayong hindi naalala. That's why dapat constant yung pagbabasa and pag-memorize ng salita ng Diyos. Bigyan ko kayo ng example. Sino sa inyo, hanggang sa oras na ito, na-memorize pa lang yung Panatang Makabayan? Di ba? Panatang Makabayan. Ako ay tunay na pipino. Di ko na nga maalala eh. Di ba?
Ano ibig sabihin niyan? Just pinapakita lang mga kapatid na meron tayong mga bagay na nakakalimutan. And imagine that, nung elementary at high school tayo, everyday yan na sinasabi. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Hindi ko na alam, susunod. Diba? Everyday na pero ngayon nakalimutan na natin. You know why? Because really, nung bata tayo, hindi naman natin binigyan ng kahalagahan. Diba? Talagang minemorize lang natin. But for us, mga kapatid, we have to continually memorize the Word of God. Let's know more from the Word of God. Alright? Psalm 119 verse 11. One of the most practical things na binibigay sa atin ng scripture memorization. Anong sabi ng Bible? Thy word have I hid in mine heart. Okay? Yung iyong salita ay tinago ko sa aking puso. But notice this, the effect. That I might not sin against thee. Meron yung mga Kristiyano minsan na naging very literal sila. Nasabi nila ganyan, oh, this Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Kaya in order for you not to sin, always carry a Bible. Diba? Naging super literal, mga kapatid. But actually, ang ibig sabihin niya na the Bible will keep you away from sin or sin will keep you away from the Bible is yan, Psalm 119 verse 11. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Bakit, mga kapatid? Kasi kung mas marami tayong alam sa salita ng Diyos, yan po yung nagiging warning sa atin na wag natin dapat gawin yung isang bagay or gawin dapat natin yung isang bagay. For example, mga kapatid, ano sabi ng Bible? Therefore to him that knoweth to do good, but doeth it not, to him it is sin. Alright? So, nandyan ka, naglalakad ka doon sa Session Road, tapos may nakita ka na kalat, pinaka-basic siguro. Tapos nakita mo, uy, kalat, dapat nasa basurahan yan. Tapos naglakad kang ganyan. Tapos sabi ng Bible, to him that knoweth to do good and do it not, to him it is sin. Babalikan mo tuloy. Tapos ang dami mong nakitang kalat, ay pambira, lilinisin ko lahat. But that's the truth, mga kapatid. Yun po yung effect ng Bible. The reason why we do things ay hindi lang natin ginagawa na walang dahilan. We do good things because good was taught to us. Gumagawa tayo ng tama dahil tinuruan tayo ng tama. At yung turo na yan saan galing? Sa salita ng Diyos. Alright? Kaya nga po, always, the source of our moral, I would say, or our morality is always the Word of God. Ito pa, mga kapatid, lastly, second to the last, very important para tayo ay mag-grow, always sit under consistent, faithful, biblical preaching. Alright? Kaya palagi kong sinasabi, mga kapatid, na when we are listening to the Word of God, dapat may Bible tayo, binubuksan natin para nakikita natin na galing sa salita ng Diyos. Yung pinag-uusapan natin. Alright? And of course, lastly, and dito tayo magtatapos, let's go to James chapter 1, verse 22 hanggang 25. Again, these are practical steps to growth. Read the Word, memorize scriptures, listen to faithful biblical preaching. By the way, mga kapatid, dun sa mga, especially sa mga men, because later on, you will be preachers. Diba? Remember this. Good preaching is biblical preaching. Remember that. Hindi po good preaching is yung ang galing magsalita. O ang galing mag-English, good preaching. O ang galing magpatawa, good preaching. Hindi po, good preaching is biblical preaching. Kasi kahit na ang galing-galing mong mag-English, kung ang in-English mo naman is hindi yung salita ng Diyos, walang kwenta. Di ba? Mag-YouTube na lang tayo, mas maraming magaling mag-English doon. Di ba? O kung magaling ka lang magpatawa, magaling ka lang mag-entertain ng mga tao, at sasabihin mo yun yung good preaching. That's not good preaching. Doon na lang sa comedy bar. Mas okay pa.
Di ba? Pero nandito sa church, always good preaching is biblical preaching. Remember that, mga kapatid. Alright? James chapter 1 verse 22 to 25. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man, beholding his natural face in a glass or mirror. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So wag lang magbasa ng salita ng Diyos, wag lang mag-memorize ng salita ng Diyos, wag lang makinig ng salita ng Diyos, pero gawin ang salita ng Diyos. Alright? Bakit? Kasi pag ginawa mo, mga kapatid, hindi mo na makakalimutan. Di ba? Pag ginawa mo, hindi mo na makakalimutan. Previously, mga kapatid, dun sa past month, tulad ng sabi ko, naka-under training ako dun sa trabaho namin. Di ba? And for 3, yung bagong department kasi namin, ay sobrang sakit ng ulo, ang haba ng process ng mga kailangan mong gawin. And bago kami lahat sa department na yun, kaya lahat kami nangangapa kung paano gawin. Pero may training, of course. Di ba? But for the past 3 weeks, na, lahat puro explanation, puro memorization, at puro kailangang sundin yung process flow. If this happens, go to this. If this still doesn't work, go to this, go to this, go to this. If it doesn't happen, break the computer. Ganun na lang yung gagawin eh. Di ba? Naka-process flow lahat, may susundan ka na lang. Alright? So 3 weeks, ganun yung ginawa namin. And pagkatapos ng 3 weeks, shot ko ngayon, gets na ba natin? Kaya ba natin? Parang wala kaming natutunan. Pero nung last 1 week, at binigay sa amin in actual, yung gagawin namin na process, I think in less than 3 days, nakuha na namin. Because actual yung paggawa ng process. Na-apply namin yung natutunan namin doon sa training. What do I mean by that, mga kapatid? When you do something, it's less easier to forget. Bakit? Ginawa mo na, in-apply mo na. Alright? And yan po yung makikita natin sa salita ng Diyos. And the Bible says, if you are a doer of the work, this man shall be blessed. So remember this, mga kapatid. 20 years of church attendance without growth, it is not faithfulness. Diba? Kahit na ang tagal-tagal na nating nag-a-attend, pero kung hindi tayo lumalago, that is not faithfulness. What is that? It's a missed opportunity for 20 long years. Okay? Kaya, always, mga kapatid, when it comes to Christianity, hindi po ito patagal. When it comes to Christianity, it's a choice that we should make. We take it seriously. And also, we make a choice to grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? So, yan po ang pagtatapos ng 2 Peter chapter 3. Tapos na rin tayo sa book ng 2 Peter. Amen? Let us pray. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for this time na kami po ay natapos sa aming series ng lessons in 2 Peter. Lord, I pray that you continue to bless each and every one of us as we continue to grow in the ministry. Ganun din po, Panginoon, sa mga gagawin pa namin after the service para sa soul winning. Please keep us safe and continue to guide us. Panginoon, ikaw po sana ang maging gabay sa bawat sa amin. I also pray, Lord, that your name be glorified in everything that we do. We pray that you will save more souls this afternoon. And Panginoon, lahat po ito ay ginagawa namin para po sa iyong kalulatian. And all this we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Alright, before we dismiss, let's go get our songbooks. Kaya after nito, mga kapatid, yung mga iba may iwan at maglilinis na. And then yung iba diretso na doon sa right part. Kasi ako, pupunta rin doon para magre-record na naman ako. Meron kaming ginawa na re-record noong last Sunday. Re-record namin yung gospel presentation. Pero hindi ako maputi dun eh. Hindi, joke lang.
Hindi, parang may mga mali ako. Alright? But we'll fix it later on. At tingnan natin kung ano mas maganda. Alright, let's all stand up, please. Let's get our songbooks. We'll sing. Ano kaya? Alright, ito na. Ring the Bells of Heaven. Ring the Bells of Heaven, song number 192. Alright, all together on the first stanza. Ring the bells of heaven, there is joy today, for a soul returning from the wild. See the Father meets him out upon the way, welcoming his weary wandering child. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud harps ring. This the ransomed army, like a mighty sea, pealing for the anthem of the free. Ring the bells of heaven, spread the joy today, for the wanderer now is reconciled. Yes, the soul is rescued from his sinful way, and is born anew a ransomed child. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud harps ring. This the ransomed army, like a mighty sea, pealing for the anthem of the free. Ring the bells of heaven, spread the peace today. Angels swell the glad triumphant strain. Tell the joyful tidings, bear it far away, for a precious soul is born again. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud harps ring. This the ransomed army, like a mighty sea, pealing for the anthem of the free. Amen mga kapatid. Let's shake hands. We're dismissed. And then after that, doon na po tayo soul winning. And then, lahat ng upuan dadalhin sa labas. Tutunan ni Brother Larry kung saan dadalhin. Kasi meron silang, I think, meeting dito bukas. Bukas na kasi yung start ng school days. Okay, so dadalhin sa labas yung mga upuan lang.